Ito ang Quiapo, isang distrito sa lungsod ng Maynila na binubuo ng 16 na barangay. Dito matatagpuan ang St. John the Baptist Parish na mas kilala sa tawag ng simbahan ng Quiapo. Dito sa simbahang ito, matatagpuan ang buong iting na Nazareno. Kilala ang Quiapo hindi lamang sa relihiyosong kultura na meron ito. Isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang Quiapo ay dahil sa mga panindang gaya ng santo at mga herbal oils. Sa loob ng isang araw, daan-daan di kaya libu-libong tao nagpupuntahan dito sa loob ng Quiapo upang pumanata sa buong Nazareno. Ngunit hindi lahat sa milagro ng buwan umaasa. Ang iba ay umaasa sa maaaring may dulot ng gamot. Dito mismo, sa labas ng simbahan ng Quiapo, patagong ibinibenta ang mga pinagbabawal na gamot para sa abortion. Dito sa mismong lugar na ito, nahanap ang akala'y solusyon sa isang problema. Si May na 18 taong gulang, isang estudyante, nag-akalang sa pagbili niya ng gamot pampalaglag, masusolusyonan ang kanyang problema. At sa di inaasahang pangyayari, ito rin mismo ang pumaslang sa kanya. Nakaparehong namin ang kanyang pinsan na kasama niya sa kanilang tahanan at inilahad nito kung bakit at ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Since birth kasi, magkasama talaga kami noon. Parang magkapatid na nga ang turing namin sa isa't isa. Parang nung mga bata pa nga kami, pinagkakamalan kaming kambal kasi lahat pare-parehas kami ng ng damit, ganyan-ganyan. College na kami, nag-aral na kami dito sa Manila. Then, ayun, okay naman yung... Lagi kami magkasama, parang ganun pare. Nakilala niya si pinakilala siya sa pinsan ko ng best friend niya. Tapos, sabi ko gano'n sa kanya, ay parang, bata pa kasi 15 siya noon, tapos si ay mag-18. Tapos, nung kakatapos ng birthday niya, mag-outing sila sa Antipolo. Sabi niya gano'n sa akin, ate, hindi pa ako nagkakaroon, sabi niya gano'n. Okay lang yan, parang gano'n, sabi ko gano'n. Baka na-delay ka lang, ganyan. Tapos, after a week din, pagdating ko sa bahay, inabutan niya ako ng pregnancy test. Pagkatingin kong ganun, siya, nakasmile lang siya. Ako yung parang ako pa yung kinabahan, like that. Tapos sabi kong ganun, anong gagawin mo din? Sabi kong ganun sa kanya. Akong bahala, sabi niya ganun. After a month noon, sabi niya, ate, samahan mo naman ako. Saan? Sabi kong ganun. Sa Litex, nagpa-abort ako. Tapos kasama ko yung boyfriend niya. Tapos tinanong ko yung boyfriend niya kung ba't ganyan. Ate, sabi niya gano'n, ayaw kasi ni ako, kaya kong panagutan yung bata. Sabi niya gano'n. Pero sabi sa akin ni pag tinuloy ba natin tong bata, sabi gano'n, kaya mo bang ibigay lahat ng gusto ko? Sabi niya gano'n. Kaya mo bang ibigay lahat ng luho ko? Sige, tutuloy natin yan. Hindi ako maghihirap, sabi niya gano'n. Kaya mo ba yon? Sabi gano'n. 15 lang tas 18, ano ba naman may bibigay ng 15 years old sa diba? Tapos saan niya nakita yan? Sabi ko gano'n. Sa Quiapo, tas naghanap daw sila, parang may nag-refer. Di ko talaga alam eh. Kasi wala talaga ako nung mga araw na naghahanap sila. Basta nagkaroon na lang ako ng involvement nung may pinasok daw sa puwerta niya. Tapos yung nagpasama siya sa akin, lilinisan na lang daw. Bali, ang kinamatay nga, internal bleeding. Sinubukan namin bumili ng gamot pampalaglag sa labas ng simbahan ng Quiapo. At dito namin nakilala si Mang Rudy. Hindi niya totoong pangalan, isang vendor. Mga syrup, yung mga iniinom gamot. Pero man dyan herbal lang. Meron sa gamot. Magkano niyo po yung binibenta? Sa herbal lang, mura lang kasi herbal lang. Depende naman po sa ilang buwan. Yung sa Sa herbal. Sa herbal kasi,
Sa herbal kasi ang gamit ko, 7 araw bago magkaroon. Ang herbal kasi, mababang dosage lang. Kasi ang dosage nun, depende kung magagamit mo agad siya. Pag gumamit ka nun, kung mababa man ito, pwede yan. Pero pag mataas, hindi pwede. Kasi ang gamot nun, ano lang siya, yung panlinisan lang ng batter. Ang gamot naman na, ginagamit ng gamot sa yung tawag na totek, kaya kasi yan. Buti ka dati yan eh. Ngayon, pinagbawal niya, kaya bihira ng benta. Ang pagbibenta kasi niya, inuhuli na. Ang benta ngayon ng 200 to 50. Kasi sa palaran ng mga 50 na lang bihira. Saan kayo kumukuha, kuya, ng supply nyo ng site? Ganyan kasi, may nag-ano lang eh. Babaksak na yun eh. Sa kanya natin kung saan nagagaling. Kasi kung matagal nang wala yan, sa ano pala, sa putika wala yan. Pero ngayon at sa meron na. Hindi mawala yan. Kasi sa panahon ngayon natin, yan ang dati natin, kinagisnan na. Pinapanayam namin ang isang eksperto sa usapang pagbubuntis at pagpapaanak na si Dr. Ivy Sevilla, isang pribadong doktor sa President Estado Macapagal Memorial Medical Center. Inalam namin kung legal ba o illegal ang aborsyon at kung ano ang mga epekto nito sa isang ina o sa sanggol. Gayon din sinubukan din namin alamin kung nakakita na o alam ng doktor kung anong klaseng gamot ang aming nabili sa Quiapo. First and foremost, abortion is not legally accepted sa country natin because of our culture. So, hindi siya available legally. Or if ever yung if there are even reasons for abortion medically, hindi siya ina-advocate ng mga Philippine accredited doctors sa society ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Because of the culture nga, so we are not adept to abortion. Kaya yung mga nagre-resort to abortion usually in an illegal manner, and that illegal manner is dangerous. So yung mga ganitong patients, usually hindi sila prepared dun sa pregnancy. And usually this would be caused by unprotected sexual contact, o kaya yung hindi aware mismo yung babae na pwede siyang mabuntis anytime. So ang nangyayari, they resort to these dangerous acts, like meron silang mga ginagawa. Merong mga ginagawa silang ini-insert na gamot which they get from Quiapo or kung sino man na merong relation sa pagkuha ng ganong klaseng type ng gamot. Sometimes, meron din namang mga practitioners like midwives who conduct these illegal procedures. But this is very, very dangerous. So, it could cost her life. Hindi lang yung pagpatay ng sarili mong baby, kundi pati yung risk ng pagkamatay din ng pasyente because of use of anong medications na hindi nila alam, yun ang magiging effect. Aside from abortion, meron pa palang side effects sa katawan nila. Second, yung unsterile way of doing the procedure. Third, yung hindi skilled, yung talagang gumagawa nun. And fourth, yung after effect ng mismong abortion, psychological and physical. Abroad, legal siya. Pero sa country nga natin, since illegal, I don't know of any obstetrician who would do such. Kahit pa sabihin if it's medically kailangan. Like for example, yung mother meron siyang medical complication, kailangan niyang mag-resort to abortion. I really don't know any case na because of a certain medical complication, nag-resort na lang to an abortion unless naging cause ng abortion yung complication ng mother. Meron po kaming nabili kahapon sa Quiapo. Ano po siya, pills po siya. Sabi po doon, ano daw po siya, Cytotec. So, honestly, hindi to yung alam kong itsura ng Cytotec. Pero probably, yung laman nito, yung dinurog na Cytotec. So, we can tell. Kasi iba yung alam ko talagang itsura ng Cytotec, whether we got it somewhere. So, usually, galing abroad kung meron mang nakita. It's a tablet-like, no? Pero ito capsule. So, probably, yung laman na nito is yung dinurog na Taon-taon, lalong tumataas ang dami ng naitatalang kaso ng aborsyon sa Kamaynilaan.
Habang marami sa atin ang nagtatalo sa usaping RH Bill, lalo namang nagiging malaking problema ang aborsyon sa ating bansa. Hindi biro ang responsibilidad na ating papasanin kapag tayo ay naging isang magulang. Ngunit hindi rin biro ang mas malaking problema ating kahirapan kung susolusyonan natin ito ng isa pang pagkakamali. Ilang beses man tayo humingi ng pagbabago sa ating lipunan, lagi nating tatandaan kung tayo mismo ang mga mauunang magkaroon ng disiplina, tayo mismo ang makapagpapaangat sa ating ekonomiya. Isang responsableng pagiging relasyon ang ating huwag kalimutan. Ako po si Marvea Pulido. Maraming salamat.